looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside, a different view of my life. Yan. Good day, everyone. Thank you for listening in again to Laguna MD. Right now, it's a very timing topic that we have, especially for us parents na medyo nag-a-adjust din into the pandemic. Lahat tayo nakakulong eh. And yung mga anak natin, syempre, nandyan lang din kasama natin. It's a blessing and a curse in many ways. So right now we have to guide us with the topic of depression and mental illness or mental health. We have a seasoned psychiatrist here in Los Baños. She's also practicing in Santa Cruz, Laguna. Without further ado, thank you for coming in, Dr. Alexandra Jane Palis. Doktora, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Glad to be here. Thank you. Thank you for allowing us to discuss the topic of depression, especially teen depression with you. Yes, sir. Siguro, Doc, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. For those of us, for those in the audience that might not really know what depression is, ano ba talaga yung depression? Ang depression, sir, ay isang mental health condition at ito ay isang sakit kung saan ang ating utak kapag nakakaranas ng matinding stress or prolonged continuing stress ay nagkakaroon ng mga neurochemical changes na nagdudulot ng mga kapansin-pansin na emotional, behavioral, and thought disturbances na nakakaabala sa self-care, sa relationships, at saka sa kanilang occupational or academic tasks. Doc, sinabi mo ang daming characteristics of depression. So hindi lang 'to basta malungkot ka lang, depressed ka na. Pwede ka kasing malungkot lang, pero functional ka pa rin in, as I mentioned, yung tatlong areas, self-care, relationships, Correct. and occupational tasks. Pero kapag yung lungkot mo ay mayroon ng naabala dun sa tatlo, dun mo na masasabing hindi na typical, hindi na pangkaraniwan yung lungkot mo, na baka kailangan mo na kasi ng tulong para mabawasan yung interruption dun sa areas ng function sa buhay. So it's not really just I'm sad now, so i-deprive ko na sarili ko na. Ay, ganito pala. So, hindi ako depressed technically when I can actually work, pero malungkot ako or something like that. You can say that you feel depressed, you can say that you feel sad, pero again, ang qualifier dyan ay yung metrics natin ng function. Basta mayroon kang naabala doon, hindi na magawa, o it takes more effort to do something that you previously did so easily before, ayun, siguro kailangan na nun magpa-evaluate para lang maibsan yung hirap na nadaranasan. Doc, ito bang pandemic, going to a simple but very relevant question. No? Itong pandemic ba nakadagdag in our basically anxiety or tendency to be depressed? For sure. Ang pandemic kasi ay in essence isa siyang malaking pagbabago, adjustment, at hindi lang yung mismong pagkakasakit per se, pero yung ding mga restriction measures katulad ng quarantine, ito yung nagiging mas malinaw na restriction. Hindi ka pwedeng makipagkita sa iba. Limitado yung contact mo sa mga dating nakakasama mo parate, leading to frustration, boredom, stressor during quarantine. Bukod dyan, yun bang dating adequate yung gamit mo, adequate ang needs mo, ngayon hindi na siya ganun kasagana. So, yung mga logistic problems mo dyan, either sa finances, o kaya katulad ngayon, nagkakaubusan ng kwarto sa ospital, doktor sa ospital. So, dahil dyan, nagdudulot din to ng stress. Hindi lang dun sa mismong individual, pero the whole family unit brings stressor also yung inadequacy ng ating mga supplies. Bukod doon,
nakakaranas din tayo ng, alam mo yon, misinformation. Ang daming nakukuha mong balita, opinion, mga Correct. statement tungkol sa pinagdadaanan natin ngayon na para sa vulnerable na tao, imbis na maka-lift up yun sa'yo, para mas poproblemahin mo pa. Kung meron kang mga personal biases mo, parang ginagatungan ka pa. Sabi nga ng mga bata ngayon, Correct. Oo nga. nakakagaslight. Tapos kung mga fake news yan, galing sa poor Nako, yan coordination, pa. poor Tama. guidance, yes sir, I agree. Dagdag stress talaga yan sa lahat. At sa huli, lagi kang mag-iisip, paano kung mahawa ako? Paano kung Opo. makahawa ako kung nagkasakit ka na? Yung bang uncertainty, bukod dun sa physical illness, pati sa kung ano mangyayari sa kasunod, nakaka-apekto yan sa atin ngayon. So, Correct. ito yung mga paraan na naka-apekto sa atin ang pandemya, pati yung mga restrictions ng quarantine sa ngayon. Dok, eto, nasa pandemic tayo, tapos yung mga bata. Ako, I'm personally concerned about the kids' welfare kasi hindi sila nakakalabas. Mhm. Sa bahay namin, ako lang talaga yung nakakalabas at syempre yung wife ko. The kids are parang fixated na sila on being at home. Is this a major concern knowing that nandito lang din sila sa bahay stuck? Would I have two teenagers now din. So would this be a major concern for us parents na baka magka-depress or baka magka-anxiety sila? Alam mo, sir, for children lalo, I feel na it will be a significant problem to address. Itong kanilang pagiging isolated sa bahay, yung Correct. kanilang pundasyon ng pakikitungo sa iba, pakikihalubilo, essentially nawawala dahil wala na sila dun sa kanilang social engagements as they would Mm. sana this age. Sa adolescents naman, may kakayanan na sila na makihalubilo, pero yung kanilang pagiging malaya, yung kanilang Yun nga eh, di ba? pagkakaroon ba ng magaan na kalooban pag andyan yung kanilang mga kaibigan, Correct. nawawala yun sa kanila. At meron ng meaning ngayon itong mga bagay na to para sa adolescent. Pwedeng iisipin nila na ano, ang sama ba ng mundo para ipagbawal ito sa akin? O wala ba akong kasilbi-silbing tao kaya hindi magawang pagbigyan ako sa kung anong gusto ko? Para bang nagdadamdam, mas nagdadamdam yun ng mga nagdadalaga at nagbibinata dahil dito sa mga restrictions ng pandemya. So, totoo, nakakaapekto pareha sa bata at sa adolescent itong nangyayari sa atin ngayon. Naalala ko nung Dok na sabi nyo kanina yung nga, parang ang teenagers, especially noon ako, personally, nung high school ako, the teenager years, ako, yun yung pagala-gala ako eh. Mas marami akong time sa mga barkada ko, sa mga ano. Yun nga, yung mga teenagers, especially yung mga anak ko, iniisip ko, would there be a chance for them to cope? I mean, moving forward after these 2 years of pandemic. I do think that they can cope, sir. Pag nalabas na uli sila, may paraan na uling makahalubilo sa dati, pag wala na yung mga restriction, but of course, they can pick up very well with that. Pero coping right now, during the restrictions that we have, pwede rin naman. Dahil meron na tayong kakayanan ngayon, dahil sa teknolohiya, na makipagkita. Halimbawa na, nagkakaroon ng online classes ngayon. Kahit hindi Correct. sila magkatabi, nakikita nila yung dami ng kanilang mga kaklase. For example, you go to a conference platform, you put the faces together in gallery view. So it gives the child some awareness na hindi lang siya mag-isa doon sa classroom, hindi lang siya ni teacher, mayroon siyang kasamang ibang mga bata. Ganon din naman sa mga adolescent. So, yan yung paraan ngayon to establish connectedness via online presence instead doon sa physical presence natin. So, it's one way of coping to establish these things sa kanila. Ikalawa naman dyan, yung pagiging supportive ng magulang o ng mga signifikanteng tao sa buhay ng mga bata. And support is not just merely, you can do it, go, go, go. Pero you have to be mindful of those specific things
in a satisfying relationship na kailangan lalo ng mga bata ngayon. That will include appreciation, kahit maliit na bagay na mabuti na dati hindi mo na pinapansin, parang understood na, alam na naman niya na okay yon. Sa mga panahon ngayon, you really need to be specific. Anak, natuwa ako dahil nagpunas ka ng mga kinainan natin kanina, tinuyo mo yung mga plato. So, appreciation in a very concrete sense will be helpful sa kanila. Pagdating naman din sa affirmations, lalo na despite differences, kailangan makita pa rin how best two people can, still agree. Yung affirmations, lalo sa mga adolescents ngayon, very important yan. Kapag wala nung mga affirmation, kabaligtaran na makukuha nila. Mga tampo, pagdadamdam, galit, Oo nga. resentment. Nagtatanim na sila ng sama ng loob nun dahil wala. Or worse, nagkakaroon sila ng pangit na pagtingin sa sarili. Hindi ba ako ganun kahalaga para sa magulang ko na hindi nila ako bigyan ng affirmation? O sadya ba talagang ako'y walang kwenta o mangmang para hindi ako tratuhin a certain way? So, for them to cope, makakatulong yung mga adjustment na ginagawa natin ngayon as well as the presence of supportive relationships para sa kanila. Dok, sabi mo na rin, no, meron bang mga, as a parent myself, how would I know that my child has signs or siguro may cue ba to actually allow me to know that my child is suffering from depression or is gonna suffer or is suffering na? Siguro, sir, I'll share with you two ways to look at it. One is from a clinical perspective and the other is more on a, siguro, you can call it a practical perspective. Yung clinical perspective natin, sir, edi yung symptoms yan ng ating depression. So, I can summarize it for you. Siyam na sintomas yon. Yung unang apat, yun yung mga lows. Low mood, low motivation, low energy, low concentration, or impaired concentration. So, mapapansin mo ito sa itsura ng pasyente. Dati nakangiti, at di na nangiti. Ang motivation niyan sa mga pagkukusa sa ginagawa o dun sa enjoyment ng ginagawa nila. Tapos yung energy, again, visible na makita mo yung sigla ng bata. Lagi bang higa ng higa kaysa bangon productive sa bahay. Tapos sa concentration naman, pag ba inuutusan mo, tama yung ginagawa. Pag meron kang pinagkukwentuhan, may pinagbibilin ka, natatandaan ba yung mga binabanggit mo? Sa school function din, maganda ba ang grade sa quizzes? Lalo na yung mga pop quiz na pagkatapos mag-lecture, iko-quiz ka kung ano yung mga natutunan mo dun sa nakaraang isang oras. Mga ganun ba, sir? So, yan yung first 4 symptoms which are the lows. Yung sumunod na 3 are symptoms of low control or impaired control. And you monitor it for sleep, appetite, and emotional reactivity. Pwede kasing yung low control ng sleep magdulot ng sobrang tulog o kulang sa tulog. Ganon din sa appetite. Sobra ang appetite o kulang yung appetite. Sa emotional reactivity din, kumbaga, punong-puno ng agitation, anger, pwedeng nagpapanik-panik, pwedeng nag-overthinking, o kaya pwedeng may kawalan ng wastong tugon. Para ba nagiging tuod o nagiging mas walang kibo. Pwedeng sabihin nila, reserved lang siya, private person lang siya. So, binabantayan din natin yan. Tapos yung huling dalawa ay yung mga dahil sa low positive thought. Nandyan ang presence ng negative perceptions of the self, others, circumstances, at yun bang thoughts on death, dying, non-existence as an escape from or solution to problems. So if you count that, 9 yon. Yung first 4, yung low symptoms, mood, motivation, energy, concentration. Tapos yung 3 control, impaired control ng sleep, appetite, and emotional reactivity. And then negative perceptions and thoughts on death, dying, and non-existence. Pag ang isang tao ay nagkaroon ng at least 5 doon sa 9 na sintomas,
sa loob ng 2 linggo at nakaabala sa kanilang functioning, masasabi mo na baka mayroon na ngang depressive disorder ang pasyente o ang individual na ito. Kailangan mo nang dalhin sa espesyalista para mapatingnan. Pagdating naman sir doon sa practical na parang titingnan mo kung okay pa yung pasyente, Opo. gamitin mo yung metrics of function, yung self-care, relationships, at saka yung tasks. Pagdating sa self-care, nandyan ang hygiene, grooming, nourishment, sleeping. So, yun ang titignan mo kung nagagawa niya yung lahat. Corollary niyan, yun bang avoidance ng harm to the self. So, kapag mayroon kang nakitang nagsusugat ng sarili o inilalagay ang sarili sa kapahamakan o mga nagiging pabaya sa katawan, so it falls under that. Nagiging disturbed yung function to take care of the self. Pagdating naman sa relationships, yan yung kaya mong mag-maintain ng satisfying relationships without conflict. Eh kung puro conflict sa relationship, tapos parang hindi ka, parang laging may friction sa relationship ninyo, then it should give you also red flags to note na may nagbabago yata dito. Lastly, pagdating sa tasks, particularly sa mga bata, yung academic tasks, are they able to do the tasks? Meaning, attendance ba fulfilled? Performance ba okay? Satisfactory? And if the answer is no, o edi interrupted din ng function doon. So you can either use that, yung practical aspect natin, yung 3 areas of function, self-care, relationships, and tasks, and then yung clinical approach natin, yung mga sintomas na nabanggit ko kanina. Okay. Naisip ko, Doc, yung sa practical, yung hindi naliligo eh. Naisip ko, naliligo ba yung mga anak ko? Alam mo, magandang metric yan, sir, eh. Kasi kahit pa sabihin nila na, pwede, parang wala naman madumi sa akin, eh. Pero ewan ko sa'yo, sir, kasi sa lagkit ng panahon natin ngayon, parang, ewan ko, di ko di maligo na isang araw. Paano natitis ng iba na hindi man lang haplusan ng sarili ng tubig at sabon? Correct. Yun nga, at saka, Doc, di ba, sa loob ka lang ng bahay. So, parang mas feeling mo ang dumi-dumi mo kasi nga, hindi ka naman lumalabas. Tapos, feeling mo, yung kalat mo, nandyan lang din. Oo, totoo yun. Pero, diba? ang totoo niyan ay, yung pag-aalaga mo sa sarili, salamin kasi yun, nung bang health nung self. Kapag nawawala yung pakialam mo, na alagaan yung body mo, parang indication yon for us na there's something wrong with the self. Hindi, nawawala yung dating sigla niya, kagustuhan niya, na i-preserve, protektahan, alagaan yung kanyang sarili. So, talagang tinitingnan natin yan, kahit sa klinika, kahit sa online consults, anong habitus, itsura ng pasyente, we document that as well. Oo nga. Mga signs pala yun talaga, Doc. No? Hindi lang siya parang dahil lang sa bahay ka lang. Ganun. Oh, yes. Pero yun pala talagang ano. Doc, pag ganun, kunwari, yung 3 practical things, madaling tandaan. Pag meron akong nakitang ganun, kunwari, kasi family ko lang din ang nakikita ko, or especially sa mga nanonood sa atin, na nakakulong lang sa bahay. So, pag may mga napansin tayong mga ganun, how can we address it without necessarily going to a psychiatrist muna? Siguro at home. Hindi sa bahay lang una, kung magulang. Sa bahay muna, correct. Sige. Kung doon pa lang sa yung practical aspect, yung titingnan po natin, yung metrics of function, subukan natin na magbigay ng practical support na kailangan ng individual, and at the same time, pupuspusin natin ng supportive relationships na nabanggit ko kanina. So, say the problem is inability to sleep o altered na yung sleep. So, look at the activity muna of the individual. Ano ba yung kanyang routine after eating dinner? And that would show you kung waking pa ba siya at late hours of the night,
Meron bang problem sa sleep initiation? May iniisip ba ng iniisip kaya hindi nakakatulog agad? O kaya look at the activity during the day. Baka naman sobrang swamped nga siya sa ginagawa sa araw na sa gabi pa lang gagawin yung mga personal things for the self, for enjoyment, na nakaka-encroach dun sa time ng pagtulog. And you do have to give value dun sa pinapahalagahan ng individual. And yung practical interventions doon, edi see what you can, what you can change, what you can address. Dahil, halimbawa, kung nahihirapan silang mag-allot ng time, edi turuan mo mag-time management. Kung sakasakali, gawa mo ng schedule sa araw-araw. Pag ang problema naman ay yung difficulty initiating sleep talaga, wala. Kailangan mo magpatingin sa doktor kasi gamot na ang nakakatulong para magkaroon ng gana sa pagtulog. Pagdating naman sa ibang mga aspect, as in, sabi ko nga, yung practical na mga solusyon ang ibibigay natin. Kasi marami pang iba eh. Halimbawa, makaisip yung bata na pick up mo naman yung mga negative perceptions sa sarili, accounting for, say, a deviation dun sa usual interaction niya of a child, say, to an adult. And then you do have to talk it over, mag-usap kayo, tukuyan kung saan nanggaling yung mga nabanggit na remarks o kaya yung paraan ng pagsasalita, baka hindi rin siya aware na gano'n siya magsalita a certain way. So yung open communication na non-threatening, yun bang hindi papagalitan yung bata pero ang layunin ay talaga maunawaan, makakatulong din yun sa kanila. And again, bubusugin mo ng affirmation, bubusugin mo ng appreciation sa kabila nun para hindi sila matakot sa'yo. So I guess makakatulong ito on that practical note na maka-intervene muna sa level ng house. Yun nga, Doc eh. Pero just in case, Doc, pwede ba naming lagay yung ano mo? Contact number mo or something, clinic hours, if no po, ever. sorry. I really don't share my personal number to patients kasi nag-i-establish tayo ng boundary doon. No, Pero clinic very hours. welcome naman sila to correspond with yung mga secretary ko. Pwede naman mag-schedule doon. At saka bukod sa akin, mayroon tayo mga partners in mental health dito sa Los Baños. Mayroon sa, I can count at least 4 in my mind na nag-accommodate ng service na ito. So hindi naman salat tayo dito sa Los Baños and Laguna area ng mga psychiatrists. Sinistay ko dumaan. Sorry. Hindi, Doc. Sige po. Pero yun nga, if ever we cannot fix it at home, it is really advisable to have our children or ourselves checked up or diagnosed in clinics. Especially here sa Los Baños nga, sabi mo nga, Doc, ang daming clinics. Hindi naman tayo isang bayan na walang doktor for us. So, yes sir, mag-agree ako na wag tayo mahiyang magpatingin at wag din tayo makaisip na kahinaan ng pagkatao na magpapatingin ka sa psychiatrist. Ang common ko rin na naririnig, naku may sayad ka na siguro kaya ka nagpapatingin, baka ikay may tililing kaya ka nagpapatingin. So, those very pejorative descriptions of why a person consult with the psychiatrist is parang part of the vernacular na nga siya, dispel. I can share with you nga an experience where a patient who was suffering from symptoms or disturbances ng anxiety, cardio, gastro, kahit ruma, pinuntahan. And in the end, pumunta siya sa traditional healer, banda dun sa Santa Cruz. At sabi ng traditional healer, may psychiatrist po dun sa Laguna, doctors, puntahan po nyo. Hindi po yan pang sa akin. Hindi nakakuha pa ako ng referral. So, meaning to say, it's something, it's an option, pagpapatingin sa psychiatrist, that you should be entertaining. Ang tulong naman ng psychiatrist is through, una, assessment, and ikalawa, pagbibigay ng recommendation or interventions. At ang ating intervention, karaniwan yan ay sa paggagamot.
common misconception niya na baka makuha lang ako sa usapan lang, yung pagte-therapy lang o pagka-counseling lang. Kapag meron ng abala na naidudulot dun sa area ng function, hindi hindi magiging mabisa ang pagte-therapy hanggang hindi natatanggal yung active na symptoms ng isang individual. Huwag ding matakot Correct. sa gamutan kasi isa pang common misperception, baka ma-addict ako sa gamot, baka masira ang bato ang atay ko, baka habang buhay ako maggamot. Hindi naman po yun totoo. Tama. Ang gamutan ay limited, although it may take some time. Hindi siya katulad say ng pain reliever na inumin mo, okay ka na a few hours later, o ng Correct. antibiotic na inom ka lang na 1 linggo, ubos na yung infection mo. Ang gamutan sa psychiatry is best within 6 to 12 months. Correct. So, yan din ay panahon para ang nilulutas mo kasi sa gamot yung sintomas na nararamdaman ng pasyente. Pero ang Tama. kailangan din malutas kung ano yung naging sanhi. So, mayroon bang naging stressor na nakaapekto sa pasyente negatively? O mayroon bang mga relationships na kailangan ayusin? And that would also give time for that. So, yan yung mga paraan ng pagtulong ng psychiatrist na sana wag ikatakot ng ating mga kababayan at maging mas bukas ang kanilang pananaw hinggil sa Correct. mga nararamdaman ng ating kaisipan. Sana nga matanggal na, Doc, no, yung gano'n na Stigma. stigma. Correct. Correct. ng, Oo. ng ating, kasi parang sa atin nga, lalo yung Mandaluyong area nga, di ba? Pag sinasabi mong dinala ka sa Mandaluyong, baliw ka na kagad, or super hindi ka na pwedeng kausapin, kasi ganito yung ano mo. Hindi naman, basically hindi naman ganun eh. It's more like, you, part lang din, di ba, Doc? Tama ba? Part lang, kunwari, yung kung ano yung pina-check up mo, kunwari may lagnat ka. Parang ganun lang din halos ang psychiatry. Totoo Kasi yan, sir. meron kang ano eh. Sakit din po ang pagkakaroon nito mga emotional, behavioral, and thought disturbances na hindi mo malabanan as an individual at yun nga, nakakaabala na sa function mo. So, kung ikaw ay nagpapagamot ng walang pag-iimbot at buong katapatan para sa diabetes, para sa cholesterol, para sa cancer, magpagamot ka rin para sa nararamdaman ng isip mo dahil mayroon naman ding lunas para dito. Yun nga lang, lagi kong panuto sa mga pasyente, hindi magagamot ng gamot ko yung problema mo sa pamilya. Hindi magagamot ng aking gamot yung problema mo sa trabaho. Pero sinisikap nating tulungan sila. I mentioned earlier yung therapy. Ito ay ang pagbibigay ng insight o kamalayan sa pasyente sa kung ano nga ba yung pagkakaugnay-ugnay ng kanilang naiisip, nararamdaman, kinikilos, base sa mga nangyayari sa paligid nila. Ito ay iba kaysa sa tinatawag na counseling, mga mas directive na approaches yon, parang mas kumbaga sa psychiatry, mas niloloob mo yung sarili mo at yung isip mo. At mas hindi more on processing siya eh. Correct, sir. Processing. At hindi manggagaling sa psychiatrist yung dapat mong gawin. Pero tutulungan ka ng psychiatrist na bumuo ng mas magandang desisyon, mas magandang pananaw, only as the individual is able. Hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung existing thought ng pasyente, but we can add knowledge, experience dun sa kanilang kaalaman sa sarili para yun sana yung magbigay ng pagbabago sa kanila. Tama. Doc, speaking of trying to talk to people, trying to adjust, ang social media ba nakakatulong or feeling ko, hindi ko actually mabalance eh. Kasi social media person ako. So ito yung mismong work ko. Pero does it help in terms of peer help with teenagers or with adolescents? Yung online gaming, yung social media, yung mga ganun. Right. So, you do have to consider first and foremost na yung mga social media platforms ay hindi talaga siya avenue para kayo ay mag-usap. 'Di ba you have Messenger for that? At kumbaga sa social media, ipinapakita mo doon kung ano nangyayari sa buhay mo, kaya ka mag-share ng bagay. Kumbaga,
hindi na kailangang mangamusta nung kabilang person kasi ipinakita mo na kung ano yung gusto nilang ikamusta sa'yo. Not unless yung Correct. kabilang person, yung other party mas intuitive, mas magiging in-depth mangamusta sa'yo. Pero in essence, ganun siya. Para bang nakabandera na kung ano yung gusto mong Correct. ipaalam sa ibang tao tungkol sa iyo. And so, in the sense na kung gusto mong makakamusta, gusto mong malaman, it gives you satisfaction to know what goes on in another person's life, then social media can help with that. Pero also consider na if you're looking at it in a very global public manner, hindi ka restricted. So, from somebody you know, somebody you don't know, nakikita mo, parang hindi siya, for me it doesn't really serve the purpose of getting connected with people whom you choose to be connected. So, I recommend na kapag nagsa-social media use ka, parang may kakayanan ka to restrict whom you see to people whom you choose. Nililimit mo kung ano yung sources ng information na nakukuha mo sa social media, and in doing so, providing these limits and these boundaries, then it becomes helpful for you. Nakakakamusta ka nga dun sa mga taong gusto mo makita. Pagdating naman sa engagement, as I've said, yung pagpo-post ng mga nangyayari sa'yo, it doesn't really primarily serve to engage. Kasi remember that in communication, you start off with, somebody talking to somebody else. Mayroon talagang intention to engage versus may nakahain dyan, parang it catches my eye and so I will comment on that. Parang hindi mo na nakukuha yung essence ng conversing by just viewing something and commenting on that versus actually engaging in a two-way conversation. And that can be harnessed pagdating dun sa ganitong klaseng platform na makakapag-usap kayo. Ideally, nakikita mo yung kausap mo. You can be attuned with their expressions. Nakakatulong yun sa'yo na makiramdam dun sa kabilang tao. Tapos, it's helpful also to hear what the person Dok? Nawala kaya ito, Dok? Dok? Nawalan ka ng internet. Anyway. Dok? Ayan, Dok. Nawala sir, ka. so sorry, I dropped for a minute there. Okay lang po. Okay lang po. Pero I was mentioning na social media can go both ways. It's a great way to Correct, get in correct. touch with people. It's best used when you exercise, limitations and boundaries. And I hope that the essence of effective and clear communication will not be lost there. Pagdating naman, sir, sa online gaming, nakakatulong din siya for engagement and enjoyment. Remember na online gaming, parang mas pansinin siya ngayon sa cellphone. Tapos parang naging buntunan ng sisi ngayon ang cellphone. Dahil sa Oo, cellphone, Dok. tulog, dahil sa cellphone, di nagawa ng homework, etc. etc. Correct. Although hindi mo kasi sila masisi ngayon dahil una, ang phone ay much cheaper say than a sophisticated computer setup to obtain para Correct. maka-engage ka sa classes. And gaming is not limited din sa phone, pero there are some who can afford, consoles na
mas engaging yung social aspect ng gaming doon. So, you can game for the purpose of enjoyment, lalo na yung mga very novel intuitive control games. Pwede ka ring mag-game dahil nakakalaro mo yung mga dating nakakasalamuha mo. Nakakalaro mo yung mga kaklase mo. Actually, kung Correct. gaming family kayo, pati parents mo, pati siblings mo, pwedeng kasama mo sa game. And it's a very Correct. interactive um, environment for you to be in. And, it's really, really satisfying. Can Uh, can that be like an alternative, Doc, to like outdoor game or outdoor play? Pwedeng as a It's you family you can can call it have. as an alternative, of course. As a family, yes, you can. Again, kung gaming inclined ang family, but of course, Correct. pwedeng-pwede. Although I wouldn't want it to substitute really yung The real game. paglalaro sa labas Correct. dahil masaya masaya pa rin yung medyo maglakad-lakad ka sa labas, magtakbo ka. Kami may aso dito at pag nakakalaro ng aking batang pamangkin ay talaga namang mas malakas pa sa sigaw niya sa cellphone yung Correct. sigaw niya pagkalaro yung mga aso. So, ang ibig ko dyan sabihin ay, yes, you can use gaming both for enjoyment, for engagement. Pero yung social engagement, you do have to be wary of that. For example, yung mga handheld games, pag nasa phone ka, may capacity on for chat, pero it's really hard to chat during the game. Correct. Dahil hawak mo yung phone Try, may try ko, control. Doc, wait. Ang hirap. Mahirapan ka, Sir Jan, mag-type while you're, using the controls, lalo na sa mga Correct. MMORPG, mga shooting games. Hmm. Pakuna yung Si Doc familiar, gamer to. Siyempre naman, sir. Ako yung kamay mo sa controls, yung daliri mo sa controls, and it will be hard to type. If you're savvy enough, put earphones in, input it with the mic, o di meron kang verbal na kausap. Pero Correct. something that you have to be wary of, as I mentioned, is that yung mga, kahit hindi ka makachat, may lilitaw-litaw doon na salita na kung Correct. ikaw ay bata pa, tapos meron dong ibang taong gumamit ng mga unsavory language, mapipick up yun ng bata, magugulat ka na lang, marunong na ng unsavory language yung iyong anak, Correct. yung bata sa bahay. Pagdating din naman sa ang mga adolescents na, yung ika nila nakaka-trigger, para ba nakakasuya nga naman makakita ng mga nagta-trash talk sa game, mga well, I can say nothing less, nagta-trash talk nga sa games, nakaka-frustrate yun. And if you're really engaged sa game, tapos sasabihin ng nanay mo, kakain na. Pero if you're using yung MMORPG, ang hirap Hindi ka umalis pwedeng huminto. Correct. kasi yung team mo, matatalo sila kapag umalis ka. Syempre, sa magulang mo, pag sinabi ko, hindi nila gets kung ano yung aspect na yun ng gaming. And para sa kanila, mas mahalaga itong kumain kaysa sa ginagawa mo. Pero again, you do have to see both sides of it. Dahil nagiging siyang cause for conflict and eventually resentment dun sa bata, which can affect them, later on. And you do have to be more understanding and accommodating dun sa current trend. Para natatawa ako sa sarili ko by saying trend. Pero, with these modalities that our children use to adapt, and, this way of gaming is one way that they truly adapt. Wait, Doc, sorry. Nagsimula na yung kapitbahay namin. Wait lang. Narinig ko nga yung drilling. Go ahead, sir. Sorry, Doc, medyo malakas pa rin. Pero That's fine, in sir. essence, with how we describe depression, how we might be able to help our family or ourselves when we see the symptoms or the cues or the signs of it.
can with our current setup, is it still preventable or magagawan pa ba natin ng paraan na hindi tayo magka-tendency to be depressed? That's a hard question to ask. Kasi there is always ngayon, there is always a reason to be sad if not Right. addressed. Laging may dahilan para magdamdam at sumama ang loob. At kapag walang sasalo nun, yan na yung magiging mitya para magsimula ang Mm. depression sa mga vulnerable. Hindi rin natin may iwasan ngayon yung ah, pagiging iba ng structure ng family. Correct. Mayroong mga magulang na wala sa bahay dahil kailangang maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Pero ang pangangailangang emosyonal ng lumalaking bata, dun sa setup na yon ay malaki yung adjustment na tinatamasa nila. And eventually, lilitaw din yon uh, kalaunan sa buhay nila. Correct. So, as I mentioned, ang dami-dami ngayon dahilan para sumama ang loob ng isang tao, magkimkim, magtanim, at kalaunan lumitaw na maging depression. So, I can't really say that it's preventable. Pero when you do notice it at the signs, Correct. nandyan ang oportunidad para tulungang mabawi pa. At kung may depression naman ang isang individual, imbis na maging critical pa, tulungan na lang. Kasi meron ding tendency na halimbawa na makakita ka ng isang troubled teenager na may sugat sa braso. Bakit mo yung ginawa? Masama yung ginawa mo. Pupunta ka sa kung saan dahil ikaw ay nagpapakamatay. And so this becomes very um, ostracizing for the individual dahil imbis na makita yun as a cry for help, they would say that they become judged. They would say that they Correct. will be invalidated by people whom they expect to validate them the most, to accept Tama. them, to to affirm despite it. And when you see it nga at the signs, do try to avoid that sort of behavior and get help. Kapag hindi mo caring matulungan o hindi mo rin alam kung anong gagawin mo, punta kayo sa professional, tutulungan kayo nun. Pag Correct. ako ay tumatanggap ng pasyente sa klinika, lalo mga bata, mga adolescent, I demand na may makausap na guardian, magulang. Dahil kako, hindi yung burden nung may sakit na siya lang ang lumutas ng problema niya. Yun Tama. ay collaborative effort dapat yun nung mga nagmamalasakit sa kanya. Dahil hindi yun kakayanin ng isang tao lang na malutas. And commonly, I find that most people have that as a form of negative thought. I am alone. Ako lang naman mag-isa dito. Nobody understands me. And that becomes uh, very sad to hear. Dahil ang totoo niyan, napapalibutan sila ng tao and yet they feel alone. And sometimes, it can really be that way. Sa dami-dami nga ng tao nakapalibot sa'yo, hindi ka naman nauunawaan o may iba siguro yung paraan ng kanilang pamumuhay noon versus sa dinadanas mo ngayon at nagiging conflicted dahil ipinapataw sa'yo kung paano yung pamumuhay dati, iba naman yung pamumuhay natin ngayon. So, I cannot say that depression can be totally prevented, especially for vulnerable people. Pero you do have ways to mitigate it when you see it. And if you are not sure, hindi ka tiyak kung paano tumulong sa taong nakakaranas ng depression, wag kayong atubili, wag magpatumpik-tumpik. Pwede kayong humingi ng tulong sa professional. Wag po mahihiya sa mga nanonood, wag po mahihiya humingi ng tulong. It's the least we could do either for ourselves or for our family to actually get help. Especially pag gantong mental health issue na yung pinag-uusapan. Kasi hindi siya basta-basta na-detect eh. Hindi katulad ngayon, sabi mo, Dok, di ba, may sugat. Madaling gamutin pag external. May sugat ka, may sakit ka, may lagnat ka. Pero pag mental health, ang hirap. Yung siyam mo pa lang, Dok, yung isip ko pa lang, paano mo ma-detect yun if you're just a normal person na hindi rin naman, di ba? Ang hirap din, So, don't be shy. Please po, humingi po tayo ng tulong.
Hindi po nakakahiya humingi ng tulong. Doktor din naman po ang mga psychiatrist. Very, Tama. very, very highly professional doctors po ang psychiatrists. Mas mahirap ng buhay nila, Dok, kasi wala kayong physical aspect eh. Hindi ka i-x-ray. Hindi naman ini-x-ray yung psychiatry. Kaya yun, ang mental health na sakit. Doc, ano na lang, just to end, any practical tip that personally, as parent, na may teenager, any Mhm. practical tips that you can give us in terms Ah, of at home in this pandemic times? siguro, here are a few tips that I can share. Mhm. Una sa lahat, keep a regular schedule. Wag nyo agad isipin na, oh, monotony, boring. Pero actually, ang schedule, routine, makakatulong yun ng malaki. It helps lessen anxiety dahil it makes you the master of your day. You become very, very familiar with your day. And over time, you will learn how best to manage unexpected situations that happen within your day. Sa pagkakagawa ng schedule, mahalaga din dyan yung delineation ng ano ba yung oras para sa trabaho, ano yung oras para sa mga, say, gawaing bahay, at ano yung oras para sa sarili ko, oras ng laro, etc. At sikapin na wag silang magsali-salibid kasi dyan nagkakaroon ng mga conflict. Sikapin din na bigyan ng oras yung mga pangangailangan din natin sa sarili. May oras na maliligo, nakakain, may oras ng pagiging productive, may oras ng pagsisiyesta, may oras ng paglilibang, pakikichika, pakihalubilo, hanggang yung routine mo sa gabi. So, keeping a routine, a schedule will be very helpful. Kalawa, do stay connected. Huwag niyong puputulin yung inyong mga talastasan, relationships sa mga taong mahalaga sa inyo. Kahit kayo sa loob ng bahay magkakasama, I know of a number of people who find it difficult to be connected even to the people that they're very closest to. And it really starts with, communicating effectively. And be mindful also na to be effective sa communication, avoid, threatening environments. Baka naman kakausapin kayo, papagalitan niyo yung bata. O ikaw na makikipag-usap, punong-puno ka naman ng puot, gegerahin mo yung kausap mo. So, kailangan relax kayo pareho pag makikipag-usap para epektibo yung iyong pakikitalastasan. Yung iyong katawan, pagtibayin mo. Yung immune system, keep it strong. Kung kailangan mag-vitamins, do so. Pero basta't ikaw ay nakakakain ng 3 meals a day, very varied naman ng iyong diet. At sabi nga natin no elementary, meron kang go food, grow food, glow food. Yung kailangan natin para pagtibayin ng katawan na ando na. At the same time, prioritize din natin ngayon ng hygiene. Di lang yung paliligo, pero personal hygiene, minimum health protocols para iwas tayo ng hawa, iwas tayo ng sakit. Minimize natin yung contact sa ibang tao at again, yun ang primary purpose na pagiging quarantined o malayo natin sa isa't isa. It helps to be physically active. Kumbaga kahit papaano, kahit nandiyan ka sa loob ng bahay, find ways to move about, move your body. Pataasin mo man lang yung heart rate mo for 10 minutes, 15 minutes a day, makakatulong yun, magpapawis ka. So, kung hindi mo naman carry talagang mag-formal exercise, feeling mo, baka body positivity, all bodies dapat welcome. That's also fine, pero keep your body active. Ano ba naman yung maglakad ka sa perimeter ng bahay mo, magdilig ka, o kaya magpanik-panaog ka sa hagdan para ma-practice pa rin yung cardio mo. So, mga ganong bagay para i-keep lang yung ating body to be active. Yung media consumption naman natin, as I mentioned earlier, nilimit natin. Pipili lang tayo ng trusted sources ng information. Pipili tayo ng select group of people that we want to see. Alamin din natin kung ano yung mga hindi nakakatuwa o hindi nakakapanatag para sa atin, iiwasan din natin yon, and it helps to have an organized source of news, information, and entertainment sa buhay mo. And lastly, merong technique called distract and redirect. Ibig sabihin nun when you're stressed, subukan mong
ibaling muna yung pansin mo to something that's less stressful. So, step away from your work area and do something interesting to you. Play with your pets, do your hobbies, interests. Siguro play a game for like, i-control mo naman, 5 minutes, 10 minutes, good enough for one round of something. Pwede kang lumabas, pwede kang mag-admire ng halaman, kung ikaw ay interested in woodworking o iba pang mga handy things sa bahay, pwedeng needlecraft, gawin mo muna yon until you find some satisfaction uli. And when you do, you can redirect your attention back to whatever it is that you need to do. So, sana makatulong itong mga tips natin para ah, alagaan pa rin yung ating sarili during this time. Correct. Personally, gusto ko i-apply na yung mga tips ni Doc. Very, very helpful. Especially right now, nakabox ka nga kasi. Nakabox tayo lahat eh. So it's really very practical, the things that you said. Yung exercise, medyo pinipilit ko pa lang. Pero Effort Pero yun, yung- sir. Effort yun. most of them, actually, I worked with with an app, exercise app, about a month ago. So gumawa ako ng mga, ganito din nila live streams at saka exercise videos. I see. So parang babalikan ko na lang yung video ko when I heard you say yung mga ganun. Pero yun nga, no, it's not really about having so many things to do. Yung routine lang, yung having a schedule lang, very practical na yun for us. Especially Of course, sa oo. mga bata. Agree. Kasi yun nga eh. Mm-mm. Kasi kailangan nilang mas makita yung, lalo ngayon walang school. Kasi sa school, di ba, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Oo. Ngayon, online class. Minsan nahuhuli ko pa yung, personally, yung mga kids ko, nahuhuli ko pa habang nag-online class, naglalaro ng games. So parang, yun nga, nagkakaroon pa rin ng, doon pa lang nagkakaroon ng tension kasi nga, nag-online class pero naglalaro. Kasi nga, Oo. laptop lang. Eh, 4 silang sabay-sabay, so I can't really, ako yung nandito eh, ako yung nag-teacher ko na. Ako yung nagro-roleplay as teacher. Kunwari na kami natutunan. Pero Doc, thank you very much for having this honor of being here in Laguna MD. Sobrang ang dami ko pong natutunan personally. Akala ko as so many ways. There's so many ways actually to help each other. Especially, wag na tayong lumayo sa family lang. Ako as a father, ang dami ko pong natutunan. Ang dami kong practical steps that I can actually include in how I can help my family cook. Wag na muna tayong lumabas. Tulungan naman natin yung mga pamilya natin. Tama yan, Kasi sir. yun nga. And then yun nga, I would highly emphasize sa mga manonood nito to actually get help. Wag po silang stigma on getting help, getting therapy, or either a counselor or a psychiatrist. Kasi ang hirap po ng mental health, hindi po siya basta-basta na-detect. Minsan namamatay na lang. Minsan nagsusuicide na lang yung mga kaibigan natin or mga family members natin. Kaya ang hirap mong talaga. And it's a privilege and it's an honor to have you and Thank you, discuss sir. this with us. Thank Thank you, you, sir. Doc. And hopefully we could discuss more in the future. Siguro schedule na lang po namin ulit. Kasi ang dami nating issues ngayon on mental health. Election pa, mag-aaway-away lahat. Oo nga, sir eh. Dahil lang Yun, again, thank you very much. And to our audience, thank you for watching. This has been Laguna MD. See you next week.